Jamie Malonzo is back in the country to serve Gilas and free agent din siya sa B-League. Though nakat ito sa final lineup sa maglalaro sa Guam. So nagkaroon ng chance yung Tiebreaker Times na kausapin si Commissioner Willie Marshall about sa kanyang ban. So cover nga si Jamie Malonzo ng 3-year ban. Tapos may kasamang pero. Depende pa rin sa mga governors. Lahat daw is appealable naman. Depende pa rin sa Board of Governors, which napapalatik yung mga PBA fans sa ganung statement. It is also hard sa part ni Jamie kasi sumali pa rin siya sa program kahit in the end alam nating hindi naman siya kukunin ni Coach Tim sa Final 12. Parang kawawa din sa part niya kaso siya naman yung may desisyon ng lahat ng nangyayari. He opted to leave and now what's next for him? So for me sana at ease yung ruling ng ban kasi kung laging nahihilot nawawala ng credibility yung liga, lalo for the expense of some teams. Kung ban, edi ban. Pinili nilang umalis sa team. Wag lang sigurong makover yung mga free agent talaga kahit andun naman yung rights ng team. Yung tipong nirelease naman siya ng mother team eh. Dapat lang siguro talaga sa mga players na hindi nag-o-honor ng contract. Yung hindi pa tapos, may 2 years pa sila sa contract tapos pumunta ng Japan. So, kaya ba, ano sa tingin nyo yung next for Jamie Malonzo? Let's go with rain or shine. Pagbalik ng laro sa PBA, sila yung may pinakamahirap na test. They will play against Converge sa December 7, tapos Magnolia at Ginebra sa Bahrain. 6-2 yung record nila ngayon, pero kailangan kasi nila yung top 4 para sa twice to beat advantage. Iniinda pa rin nila yung pagkawala ni Keith Datu, but the good news is nakabalik na si Kalen Chongson sa kanyang injury, tsaka malapit na maging 100% si Stanley Pringle. Tsaka nakaka-full court practice na si Luis Villegas. Problema lang daw talaga is yung kanyang stamina. So, can you predict the final win-loss record ng rain or shine this elimination round? Let's add some PBA rumor. JR Kinyahan is trying out for Magnolia Hotshots. According kasi sa mga Magnolia insider is looking pa ng isang player yung team to fill up the roster. And kahit si LA Tenorio mismo daw is willing to talk with JR if he wants to come back in the PBA. JR is now 41 years old tsaka out of playing shape na rin talaga eh. And nagsabi rin siya na masaya na siya sa Cebu. Kaka-unload lang ng Magnolia kay Rafi Rivis. So it will be ironic if kukunin pa nila si JR. They need to focus on the development of Laput. Pero kaya ba? Kailangan pa ba ng Magnolia si JR Kinyahan? Let me know all your thoughts in the comment section below.